Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. So, kumusta kayo? Welcome sa ating quarter 2 ng pag-aaral para sa EPP, para sa ating mga mag-aaral sa ikalimang baitang. At tayo ay nasa unang linggo. Back to square one tayo ulit. Unang linggo ng ating aralin para sa EPP. At para naman sa buong quarter na ito, ay pag-aaralan natin at pag-uusapan ang may kinalaman, no, tungkol sa paghahayupan o yung animal production. At bilang panimula, ating pag-aaralan kung ano ba ang kahulugan ng animal production at mga sangay nito. Gayon din, ano ba yung kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. So, handa ka na ba? So, ngayon ay papasok tayo sa mundo ng mga hayop. Ano ba yung mga kabutihang dulot nito sa atin, no? Bilang tao, nakatutulong ba ito sa ating kabuhayan, sa ating kalusugan, at iba pa. So, narito yung mga kasanayan na inyong dapat na matamo pagkatapos ang linggong ito. So, una, natatalakay ang kahulugan ng animal production at mga sangay nito, at pangalawa naman ay natatalakay ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Bilang paghahanda, panimula at pagbibigay diin sa nilalaman ng buong unit o markahan, ang pag-aalaga ng hayop ay makatutulong sa kabuhayan ng isang mag-anak. Hindi lamang ito isang hanap buhay, kundi maaari rin itong gawing libangan na magbibigay kasiyahan sa bawat tao. Kasi may mga tao na, nakatuon ng kanilang pansin sa pagnenegosyo, kaya sila pumasok, no, sa poultry business o yung sa livestock business. Pero yung iba naman, parang nagiging libangan lang nito. O kumbaga parang ginagawa nila itong pampalipas oras, no? Lalo na kung halimbawa, ito na yung panahon para sa iyong retirement, no? Para halimbawa sa ating mga lolo at lola o yung mga tito at tita na gusto na mag-relax. So may mga tao na mahilig sa mga hayop at ginagawa nilang libangan yung ganitong klaseng gawain, yung pag-aalaga ng mga hayop gaya ng manok, no, ng mga baboy, ng baka at iba pa. So, yung iba naman, pinagko-combine, no, pinaghahalo nila. Nare-relax na sila sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop at gayon din kumikita pa sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito o pagbebenta ng iba pang mga produkto na mula sa kanilang mga alagang hayop. So, ngayon, ikaw ba ay may alagang hayop sa inyong bahay? So may alaga ba kayo na aso o kaya naman ay pusa? Bakit nais ninyong mag-alaga ng hayop gaya nito? At ano-ano ba ang kapakinabangan na maaring makuha ng tao sa pag-aalaga ng mga hayop? So yung iba, halimbawa, nagbi-breed sila ng aso, nagpaparami sila, lalo na yung mga aso na may lahi. So sa ganitong paraan, nagiging hanap buhay nila ito. Nagkakaroon sila ng kita mula rito. Pero yung iba naman, talagang passion nila at gusto nilang mag-alaga talaga ng mga hayop gaya ng aso at pusa. Minsan nga, mas marami pa yung bilang ng aso at pusa sa loob ng bahay nila kaysa doon sa mga tao na nakatira. So, sabi nga nila, may ibang kaligayahan na idudulot, no, yung pag-aalaga ng hayop, lalo na kung ito ay mga aso, pusa, halimbawa mga ibon, ayan, o kaya naman mga koneho at iba pa. Ang mga kaalaman, kaisipan, kasanayan at saloobin na matututuhan sa unit ay papatnubay sa iyo upang maunawaan ang kahulugan ng pagpaparami ng alagang hayop o animal production na maaaring makatulong sa pamumuhay at pag-unlad ng kabuhayan. So minsan halimbawa, nagsimula lang muna sa 50 na mga manok, no, yung itlog nito, ganon. Tapos kapag hanggang sa dumami na ng dumami yung kanyang naging farm na. Nagkaroon na siya ng poultry farm. Although, medyo hindi din ganun kadali ang pagmimintanan nito. Kumbaga, kailangan din dito ng maraming tao at kumbaga yung pag-aasikaso, kailangan tutok. Pero kapag naalagaan yung ganitong uri ng negosyo, ay nagiging maganda naman ang bunga nito para talaga doon sa mga naging matyaga, no, masigasig sa kanilang pagnenegosyo gaya ng kanilang poultry business. So naging maunlad yung kanilang kabuhayan. So gayon din, ano ba yung kahalagahan at kabutihang dulot nito, no, yung pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals sa natural
na pamamaraan. Okay, so ngayon, pansinin natin yung mga larawan ng mga hayop at pangkatin natin sa dalawa ang mga nasabing hayop bilang poultry animal o livestock animal. So, alin kaya sa mga ito ang mga hayop na nabibilang bilang poultry animals at bilang mga livestock animals? Okay, so yung unang larawan, meron tayong larawan dito ng pugo, larawan ng manok, at larawan ng bibe, o pato. Sa ikalawang larawan naman, narito yung baboy, meron tayong baka, at mayroon tayong kambing. Ngayon, alin kaya sa mga ito ang kasama sa poultry animals at alin naman sa mga ito ang kasama sa livestock animals? So, tingnan natin mamaya. Ito yung iyong pagnilayan muna, isulat. So, wag muna nating iwasto. At sa daloy naman, sa pagdaloy ng ating talakayan, ay tingnan natin kung wasto ba ang iyong mga naging kasagutan para sa gawain ito. Okay. So, ngayon naman ay ating hawanin yung mga bokabularyo sa nilalaman ng ating aralin para magkaroon tayo ng mas masusing pag-unawa sa pag-aaral ng paksa. So, bigyan pansin natin ang mga sumusunod na salita. So, sa ganitong paraan, tayo ay magkakaroon ng gawain pagtapat-tapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Okay, para sa hanay A, narito yung ating poultry animals. Livestock animals, pinagkukunan at kahalagahan. So, hanapin yung katumbas nito. Ano ba yung kahulugan nito sa hanay B? So, A, pinagmulan o pinagmumulan ng isang produkto o bagay na maaring pakinabangan. Letter B, mga hayop na may pakpak, dalawa ang paa at nangingitlog. Letter C, importansyang nakukuha sa isang bagay o gawain. At letter D, mga uri ng hayop na may apat na paa at nanganganak ng buhay. So, alin kaya sa mga ito ang kahulugan ng mga salita? So, syempre, pag poultry animals, ito yung mga hayop na may pakpak, dalawa ang paa at nangingitlog. Pag sinabi naman nating livestock, ito naman yung mga uri ng hayop na may apat na paa at nanganganak ng buhay. Pag sinabi namang pinagkukunan, ito yung pinagmumulan ng isang produkto o bagay na maaring pakinabangan. At pagkahalagahan, ito naman yung importansya na nakukuha natin sa isang bagay o gawain. So ngayon, ipapakita natin ang larawan ng mga hayop na ginamit natin sa unang bahagi ng talakayan. So ito nga, yung unang set ng mga larawan natin, yung pugo, yung manok at yung pato ay mga poultry animals. Samantalang yung baboy, yung baka at kambing ay tinatawag naman nating mga livestock animals. Okay, ngayon ilarawan natin ang pisikal na anyo ng mga poultry animals. So ang mga poultry animals tulad ng manok, pato, pabo at pugo ay may katawang nababalutan ng balahibo. Mayroon silang dalawang pakpak, dalawang paa na may kaliskis at matigas na tuka na walang ngipin. Iba-iba ang kulay at laki ng kanilang balahibo depende sa uri at lahi. At kadalasang may matulis na kuko sa paa para sa pagkayod sa lupa at mahigpit na pagkapit. So ito yung pisikal na anyo o itsura ng mga poultry animals. Ano naman ang pisikal na anyo ng ating mga livestock animals? Ang mga livestock animals tulad ng baka, kalabaw, baboy, kambing at tupa ay may katawang nababalutan ng balahibo o buhok, maliban sa baboy na may manipis na balahibo. Karaniwan silang may apat na paa na matitibay, matulis o bilugang kuko o hooves, at matibay na katawan para sa paggawa o pagbibigay ng produkto gaya ng karne at gatas. Ang hugis ng laki ng kanilang katawan ay nag-iiba-iba depende sa uri at lahi at may buntot na ginagamit sa pagtataboy ng insekto. So ito naman yung pisikal na anyo o itsura ng mga tinuturing nating livestock animals. So ano ba ang kahulugan ng animal production? Ang animal production ay ang sistematikong pag-aalaga at pagpapalaki ng mga hayop tulad ng manok, baboy, baka, kambing at iba pang makukuha at iba pa upang makakuha ng produkto gaya ng karne, gatas, itlog, balahibo
o katulong sa gawain gaya ng mga kalabaw, no, natin na ginagamit na rin siya. No? Minsan may mga naririnig na rin tayo ng mga karne ng kalabaw, hindi ba? At iba rin yung sustansya na makukuha natin sa gatas ng kalabaw, hindi ba? So layunin nito ang pagbibigay ng pagkain, kabuhayan at iba pang pangangailangan ng tao sa maayos at ligtas na paraan. So marami sa atin ang kinagigiliwan ang pag-aalaga ng hayop bilang pet o pansariling alaga tulad ng pag-aalaga ng aso, pusa, kuneho, kalapati at marami pang iba. Ngunit maliban dito, ang pagpaparami ng alagang hayop o animal production ay may maraming kapakinabangan ang may bibigay para sa sarili, pamilya at pamayanan. Tulad ng paghahalaman, isang gawaing kapaki-pakinabang din ang pag-aalaga ng hayop. Isa itong gawain na dapat pag-aralan sapagkat may malaking tulong ito sa kabuhayan. So ating palalimin yung ating kaalaman tungkol sa animal production. Ang animal production ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Ang pagpaparami ng pugo, manok, itik, bibe, pabo at gansa ay ilan lamang sa mga halimbawa ng poultry animals. Ang poultry animals ay mga hayop na may pakpak, dalawang paa at nangingitlog. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng itlog at karne na maaaring ipagbili. Samantalang ang livestock animals ay ang pagpaparami ng baboy o swine. Small ruminant tulad ng kambing at large ruminant tulad ng baka. Sa pag-aalaga ng livestock animals, maaaring ipagbili ito ng buhay at maaaring ipagbili rin ito per kilo o por kilo. So ngayon, para sa ating pinagnubayang pagsasanay, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng bawat item at mali naman kung hindi. So yung pagnilayan at maaari mong balikan kung wasto ba ang iyong kasagutan batay sa pahayag na ating ibinigay. So maaari mong balikan yung ating pinag-aralan kanina at tiyakin, alamin kung tama ba ang pahayag o hindi. Para naman sa susunod na gawain, kumpletuhin ang ating concept map. So yung animal production, ano yung ating dalawang sangay at ano ba yung mga hayop na kabilang dito. Para naman sa ating ikalawang paksa, natatalakay ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. So ano ba yung kabutihang na idudulot ng pag-aalaga natin ng mga hayop, no? Gaya ng poultry animals at livestock animals. So una, sa inyong sariling pangunawa, nakapagbibigay ba ng kabutihan ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng poultry animals? So sa araw na ito ating tatalakayin kung ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals. Ano-ano nga ba ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals? So isa-isahin natin. Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng poultry at livestock animals ay kapaki-pakinabang na gawain. Narito ang kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Una, nakapagbibigay ng karagdagang kita. Malaki ang maitutulong nito sa budget ng isang mag-anak sapagkat maraming produkto ang nagmumula sa pag-aalaga ng hayop na maaring ipagbili at pagkakitaan. Pangalawa, nagbibigay hanap buhay sa mamamayan at pamayanan. Pangatlo, napagkukunan ng pagkain at iba pang produkto tulad ng karne at itlog. Maging ang balat o balahibo ng hayop ay maaring gawing iba't ibang kagamitan para sa tahanan. Ano naman ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa mga tao? Una, nakapaghuhubog ng kagandahang asal gaya ng kasipagan, masigasig at pagkamalikhain. So alam natin hindi biro ang pag-aalaga ng hayop, hindi ba? Lagi nga tinatanong sa atin ng ating magulang kung tayo, di ba kapag minsan gustong-gusto nating mag-alaga ng aso, ngayon ang unang itatanong sa atin ng ating mga magulang, aalagaan mo ba? Kasi hindi rin biro ang pag-aalaga ng aso at pusa, hindi ba? Papakainin mo, papaliguan mo, o yung iba, dinadala pa sa veterinaryo at napakarami pang iba para ka na ring nag-alaga ng sanggol kapag ikaw ay nag-alaga ng aso at pusa, lalo na kung ito ay may lahi. So talagang nahuhubog din ang kagandahang asal natin dito, no? Yung kasipagan,
lagi mong tinitingnan ang kalagayan ng iyong alagang hayop, 'di ba? Masigasig kasi kailangan tuloy-tuloy at hindi ka hihinto sa pag-aalaga sa iyong mga alagang hayop at pagkamalikhain. Kumbaga, ano ba yung maaari mo pang gawin, no, na kung paano pa mapapabuti ang iyong alagang hayop. At ano pa, yung pagbuo mo ng routine, yung pagkakaroon mo ng disiplina, no, kahit na inaantok ka pa pero dahil may dumi yung iyong alaga, kailangan mong bumangon at ligpitin ang kalat ng ating mga alagang hayop. Pangalawa, nagsisilbi itong bilang libangan. Ito ay isang kawili-wiling gawain para sa lahat, lalo na kapag yung may mga pet, hindi ba? Yung mga pansariling alaga na kung saan madalas, no, para sa marami ay nakakapawi ng kanilang pagod, lalo na kung ikaw ay galing sa trabaho. O kaya naman, pagkagaling mo sa eskwela, 'di ba, sasalubungin ka ng iyong alagang hayop at parang tuwang-tuwa na ikaw ay makita. So ikaw naman, parang natanggal na yung iyong pagod kasi tuwang-tuwa ka doon sa iyong alaga. Pangatlo, ang pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals ay may mabuting dulot sa ating kapaligiran at kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mapagkukunan ng natural na pataba na mabuti naman sa ating mga halaman kasi yung mga dumi ng mga hayop, no, ng ating mga livestock animals gaya ng dumi ng baka, dumi ng kalabaw ay mainam na pataba para sa ating mga halaman. Ito yung mga natural fertilizer natin, 'di ba? So tinutuyo yung mga dumi ng baka at ng kalabaw at pagkatapos itong tuyuin ay hinahalo ito, no, sa lupa bilang pataba. Kasi ang kinakain naman ng mga baka at kalabaw ay mga damo, hindi ba? So, kumbaga, nakatutulong din yung mga dumi nila para maging maganda yung tubo ng ating mga pananim. Okay, so para sa ating pagsasanay, iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at bilog naman kung nagsasaad ng kabutihang dulot. Okay, so ibig sabihin, puso para sa kahalagahan, no, importance ng pag-aalaga ng hayop, at circle, bilog naman kung ito ay nagbibigay ng kabutihang dulot. Ibig sabihin, lahat ito ay tama. Ika-categorize mo lang kung ito ba ay para sa kahalagahan at kung ito naman ay kung ano yung nadudulot na maganda. Para sa paglalapat at pag-uugnay, so kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain at magtatala at magsusulat ng 5 kabutihang dulot ng animal production. Okay. So narito yung ating pabaong tagatugon. So ano ba yung kahulugan ng animal production? So ito ay sinagot na natin kanina, di ba? At ano yung dalawang sangay? So yung poultry animals at livestock animals. So ano-ano ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop para sa sarili, pamilya, pamayanan at kalikasan? So may mga benepisyo, no, yung pag-aalaga ng hayop. So para sa sarili, nagbibigay ito ng kasanayan, kaalaman at libangan na nakakabawas ng stress. Para sa pamilya naman, nagbibigay ito ng pagkain gaya ng gatas, karne, itlog at dagdag kita mula sa pagbebenta ng produkto. Para naman sa pamayanan, nagbubukas ito ng oportunidad at kabuhayan at nagpapalakas ng kanilang lokal na ekonomiya. Para sa kalikasan, yung dumi ng hayop ay nagiging organikong pataba na nakakatulong sa pagtatanim at pagbawas ng basura. So, para naman sa bilang 4, paano nakakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanap buhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. So, ang kaalaman sa animal production ay nagbibigay sa ating mga Pilipino ng kasanayan para sa maayos na pag-aalaga at pagpaparami ng hayop. Nagiging maasahang pagkakakitaan ito, pinapanatili ang mataas na kalidad ng produkto at lumilikha ng lokal na hanap buhay na nagiging sanhi ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Okay, so para sa inyong pagninilay, so sagutin yung ating reflection log, kompletuhin ang mga sumusunod at isulat ito sa inyong EPP notebook. At para naman sa inyong pagsusulit, so meron tayong 5 item dito.
isulat lamang sapat lang ang tama o mali. At narito ang ating kasagutan para sa ating pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating pagtalakay para sa unang linggo ng ating quarter 2 para sa inyong EPP, EPP 5. So dati EPP Agri, no? So para sa inyong EPP para sa unang linggo ng quarter 2. So kung may mga katanungan kayo, maaari kayong mag-comment sa ibaba o dun sa comment section ng ating video. So maraming salamat sa inyong pakikinig at ako ay masayang-masaya na kayo ay muling makasama para sa quarter 2. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat at paalam!